안녕하세요. 저는 CARLO입니다. Welcome to a very exciting episode of Carlo's Reaction. And before I begin, check the page dito sa aking gilid. It's CARLO Series. Diyan ako nag-upload ng mga kabalbalang kong videos for your viewing pleasure. Or if may mga favorite kayong ginagawa sa aking mga contents, I have hashtags para mas madali ring makita yung mga gusto nyo lang. From skits, sketch, cooking, reaction, and of course, gaming videos. It's been a year since nag-react ako sa isang set of queens ka sa K-pop, which is Mamamoo. Meron din ako reaction dyan. If you wanna check that out, come on. And now, magre-react na naman tayo sa isa pang set of queens. And kitang-kita naman sa TV kung sino yan. Aldab. Bakit? May problema ba? I'm kidding. Of course, obvious naman, ang OT5 natin, Red Velvet. Now, Red Velvet was formed by SM Entertainment at nag-debut sila noong August 1, 2014. So, they've been around 6 years na halos, consisting of 5 members. We have Irene, Sulgi, Joy, Yeri, and Wendy. Pero noong 2014, nung nag-debut sila, wala pa ang ating baby Yeri. Noong March 2015 pa siya na-introduce. You know, kung tutuusin, wala naman na akong masasabi pa sa Red Velvet because they made themselves known. People can recognize their songs. Pero sa mga hindi pa, kaya nga ako nandito para maghatid sa inyo na saya at syempre impormasyon para makapasok sa inyong isip ang mga queens na Red Velvet. From their members to mga title tracks at sana madagdagan pa ang mga Reveloves. O, diba? I've been a fan since August 2019, so it's been 7 months. So siguro naman medyo pwede na ako mang-convert ng ibang tao sa Red Velvet. And without further ado, ladies and gentlemen, let's introduce to you the members. First up, we have the leader and isa sa mga rappers, Irene. Okay, let's just get this out of the way. Kitang-kita naman na sobrang ganda nitong babaeng to eh. I mean, like, holy shit, I'm sorry to say this, pero every time na nakikita ko siya, napapamura ako kasi ang ganda niya. That's why ngayon pa lang, I'm saying na siya na ang panalo sa Visual Awards 2020. Gusto ko na muna magsabi ng sorry sa mga iba kong bias. I'm sorry, Win. I'm sorry, Wendy, Taeyeon, Ayu, Tiffany, Hichul. I'm sorry, pero mas maganda si Irene. And can you believe na 28 years old na yan? 28. Mukha siyang bata pa. Ako nga 24 pa lang, mukha na ako 42. Pero easily one of the most recognized members sa group. Next up, we have Sulgi, who is the dancing machine ng Red Velvet. Kitang-kita mo on how she moves, no? Those body, oh my God. Isa sa mga iconic features din, you know, yung mukha niya. Her eyes, very, very beautiful. And yung mukha niya, ang laki-laki na sarap kurutin. Like, hindi naman siya mataba, pero laki-laki na mukha niya. Pero ang hilig na kumain. Ang daya. Next up, we have Joy at hindi yung mayor ng QC. So Joy, I can consider her na medyo as a classy one, no? One of the lead vocals din ng group and she can also act. Considered din by many na isa sa mga pinakamaganda rin sa grupo. Pero wag na nga tayo magtalo ng lahat. Even though alam kong sinabi kong Irene na maganda, lahat naman sila sa group sobrang visual. So next up is our savage maknae, si Yeri, na walang takot magsalita kung anong gusto mang sabihin. And ang member na para sa akin, gandang-ganda talaga sa sarili niya and she's really confident about it. Kita mo naman din yung pagka-mature niya ever since sumali siya. But now, she's a young lady na pwede na siya uminom ng alcohol daw, sabi niya. Yeri is also part of the rapper line kasama siya ni Irene. So, dalawa sila nagra-rap dun sa group. And of course, ang aking ultimate bias at wala nang tatalo sa pagmamahal ko dito sa taong to, even though ang dami-dami nagmamahal sa kanya. Ay, Wendy. Wendy is the ultimate bias. Ever since nung nag-start ako sa Red Velvet, siya na yun napansin ko. Ano pa bang sasabihin ko dito sa aking fictional girlfriend even though ang dami naming mga kaagaw sa kanya? I mean, she has it all. Main vocals na, napakatalino pa. Can speak English very fluent and weirdly, hindi ko lang kung bakit, sobrang nasa-sexyan ako pa nag-English siya. And probably the most caring and thoughtful person ever. Pinanood ko kasi yung Level Up project nila. Natapos ko na yung season 1 and 2. 3 pa lang ako. Siguro naman matatapos ko yun dahil sa quarantine na nangyari ngayon. And sadly, noong 2019, yung nangyari sa kanya, no? The fans were shocked, really. And buti na lang a month after nung nangyaring injury sa kanya, naka-recover na siya, discharged siya sa ospital, at recovering very well. So, ang mga members natin ay may mga designated din colors and animals. So, for Wendy, it's a squirrel, ang kulay niya blue. For Sulgi, it's a bear, kulay niya yellow. For Irene, it's pink and cat. For Joy, it's green and chick. And for Yeri, it's purple at may kinalaman sa turtle. Kasi kamukha niya daw si Squirtle.
O, diba? Rhyme. If may kulang man ako, and pasensya na if hindi pa updated masyado, pero you know, you can comment it down below para matuto ako. So, yun ang mga members natin. So, let's go to their music, ladies and gentlemen. Bit of a disclaimer, hindi ko ho isasali every single tracks out here. And kung may mamamiss out din ako mga single tracks na favorite nyo, I'm sorry, pero video ko to, so ito yung mga favorites ko. At least one song from every album na napakinggan ko na. So bago ko magsimula sa 14 tracks na ilalatag ko sa inyo ngayong araw, sabi muna natin na ang Red Velvet has two concepts na kaya nilang i-pull off, which is the red and the velvet. Pag sinabi natin the red, ito yung mga cutesy, yung mga pop songs na sobrang lively, papasayo ka ng todo-todo. That's red. The velvet is yung sexy and mature parts, you know, pag nagbabalad o tipong mga medyo strong songs. At hindi ko masyado ma-describe kung paano, pero makikita naman at obvious sa mga music videos na makikita nyo. And let's start off with their debut single, Happiness. So Happiness, apat pa lang naman sila dito, wala pa si Yeri. At kitang-kita nyo naman na medyo pasimula pa lang, no? Ang vocals ni Wendy, yung vocals ni Sulgi dito, medyo mababa-baba pa. And for some reason, di ba, nakita ko si Joy, no? Nagra-rap dito. And of course, si Irene. So take a listen to the song. The second song is Ice Cream Cake sa mini album na Ice Cream Cake. So dito na na-introduce si Yeri and it's their first song to receive their first win. So congratulations sa kanila. At ito yung era na halos blonde silang lahat. You know, blonde velvet. For our third track, it's Dum Dum sa kanilang album na The Red. And for some reason, meron akong ibang kantang nalalaman na parang katunog ng Dum Dum. Hindi ko lang alam kung ano. It has the iconic rap ni Irene about Michael Jackson. And I like yung cover album nila dito. You know, it's nice, aesthetic. Para sila mga Wendy's na ewan. For our fourth track, it's One of These Nights sa album nilang The Velvet. Kung yung una nating tatlong mga kanta medyo dancey and vibey, ito na yung sinasabi kong The Velvet concept kung saan mature, medyo ballad, and showing off their vocals dito sa music video na to. Ito rin yung isa sa mga music video na nag-aasaran sila sa isa't isa kasi walang kilay dito si Wendy. Our fifth track and probably my most favorite song of all time ng Red Velvet, it's Russian Roulette sa mini-album nilang Russian Roulette. Sobrang mood nitong Russian Roulette really kasi mapapasayaw ko talaga eh. And of course, me, na ang hirap-hirap magpigil sumayaw, minsan sa labas, nagkagaganito ako. So this song, ito yung isa sa mga nire-recommend kong kanta na pwedeng simulan ng mga gustong mag-stan ng Red Velvet. Because it's poppy and dancey and I bet may enjoy naman yan miski mga non-K-pop fans. Next up is Rookie sa album nilang Rookie. I mean, ulit ko lang ba sarili ko talaga o ganito talaga yung pangalan? So take a listen to this really, really good song. You know, looky na didinig ko eh. I mean, lahat naman siguro tayo looky na didinig. Next up is probably their biggest song ever. It's Red Flavor sa mini-album na The Red Summer. Technically, yung mga prutas din dito na makita nyo sa music video is designated din sa kanila. And it's one of the most iconic intros na maririnig at malalaman nyo agad na Red Velvet, which is... Ito na naman yung vibe na gusto mong sumayaw pero hindi ko pa rin makuha-kuha yung steps nito eh. But I'll attempt. Next album natin is Peekaboo sa kanilang album na Perfect Velvet. So this title track medyo introduce a very sexy Red Velvet no yung dating in terms of sa music video. Check this out.
Joy, bumaba ka dyan sa lamesa, Joy. At ito rin yung era na sinuot din niya ang iconic rainbow dress. Yung bass drop din dito sa kantang to, damang-dama mo talaga eh. Next up is another favorite track of mine. It's Bad Boy sa album na The Perfect Red Velvet. Bad Boy is one of their most iconic songs din para sa akin. It's really sexy, ang ganda rin ng music, yung vibe. Parang lahat sila dito, they've grown, mature, at hindi na masyado laging cutesy. And this just proves na kaya nila gawin ang dalawa. The Dulaity, yo. At para sa mga taong hindi pa rin nakakapakinig dito, oh my God, you are missing out. Merong English version ng Bad Boy, so sa mga taong sinasabing hindi naman namin maintindihan yan eh. Oh hey, may English version yan, maintindihan nyo yung lyrics, pakinggan nyo na, stream Red Velvet. Our next song is Power Up sa kanilang album na Summer Magic, another summer song, and oh my God, it's a bop. May pagka-vibe na rin siya ng red flavor, pero mas maigi na lang na pakinggan natin at sabay-sabay sumayaw, shall we? Ladies and gentlemen, kung merong bad boy, merong really bad boy sa kanilang mini-album na RBB. Na really bad boy. Diyos ko naman, SM, ayusin nyo naman yung pag-title nyo. Base sa title, I'm just gonna say na parang sequel ba siya sa Bad Boy kasi it has some vibes pero mas mabilis yung beat niya compared sa Bad Boy. Take a listen for yourself. Wendy, ano ba? Pwede ka naman sumigaw bukas, di mo pwedeng lahatin ngayon. The last 3 songs na babanggitin ko, it's part of the Red Velvet Reve Festival. At simulan na natin yan sa Day 1, Zimzalabim. Medyo napapaisip ako kung paano nila kaya, inisipan yung kantang to. Baka yung songwriters, naglalaro ng The Sims. Huy, ano nang gagawin natin? Wala pa tayong title dun sa album. Maya mo na akong guloy, naglalaro ako ng The Sims dito. Sims? The Sims? Simsalabim? Simsalabim, 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 simsim. Simsalabim, 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 simsim. Ba't ba tayo nagtatagalog? Di ba Koreano tayo? Not gonna lie, ito yung song, yung love-hate relationship ko. Medyo ayoko to, pero at the same time, okay naman na siya. Maybe they're trying out a new concept, di ba? Kasi yung chorus, parang yung tama niya para sa akin, kulang compared sa mga previous tracks nila. But hey, who am I to judge? Everyone enjoys it. And you should too. Next song is a Reve Festival Day 2, which is Oompa Oompa. This is my first album of Red Velvet at ang unang-unang album talaga na coincidentally kung kailan ko sila gustong simulan, nag-release ang song na Oompa Oompa. So I'm very glad na dito ako nag-start din. Every track in this album is really, really nice. Oompa-oompa pa lang, hooked na ako. Unang verse pa lang, alam ko nang I'll be standing these girls for a long time. Dito ko rin nasimulan na si Wendy ang ultimate bias ko. Why? Yung ngiti niya pa lang sa music video, it's so pure, it's so nice. Mapapangiti ka na lang din pag tinitigan mo. Oh my God. And lastly, ang latest track nila at humakot halos ng winning award sa mga music shows, it's Psycho. So Psycho is part ng Reve Festival finale, which is yung compilation ng Day 1 and Day 2 songs and additional 3 songs para sa inyo, kasali na ang Psycho. At ito yung considered na pinsan ng Bad Boy kasi it's been a while na naging medyo sexy ulit sila kasi nga sa mga Day 1 and Day 2 songs. If vibe nyo yung gantong klaseng music, then probably Red Velvet is for you. Aside sa mga title tracks na pinagbabanggit ko, Red Velvet notorious din for having really good B-side tracks. Pakinggan nyo at least My Dear, Carpool, Ladies Room, Ladies Night, You Better Know, ayan, good shit yan, pakinggan nyo yan. You better know, and hashtag Cookie Jar.
So ano pa bang masasabi ko sa Red Velvet? They've made themselves known, they have worked hard, their music also makes me happy. At masaya talaga ang vibe nitong mga queens na to. So please, stan Red Velvet, pakinggan nyo sila. Sa mga nagre-request din ng mga tao na to react to other girl groups and boy bands, hey, sisimulan ko yan, wait nyo lang. Kailangan ko pa syempre malaman pa at pakinggan na kanilang music to really appreciate them. At dahil medyo nasa quarantine tayo ngayon, hey, take care of yourselves. Huwag masyadong maglalabas, baka mahawa at magkandahawa. Nako, mahirap na. My name is Carl Bergonia. I'll see you soon in the next reaction. Bye!